Napapahinto sila sa gitna ng pangungusap. Ipinapaliwanag nila ang mga bagay ng 2 beses kahit walang humihingi. Pinapalambot nila ang mga biro nila. Binababa ang boses. Muling iniisip ang mga salitang sasabihin. Walang umaamin, walang nagsasabi ng direkta, pero ramdam mo yung pagbabago ng atmosphere. Dahil may mga mukha na hindi nag-aanyaya ng pakikisalamuha, sila ang nagkokontrol nito. Hindi ito resting anger, hindi ito emotional distance, hindi rin ito social awkwardness. Ito ang resting face ng isang introvert. At tahimik nitong ginugulo ang mga taong umaasa sa ingay, reassurance at emotional mirroring para makaramdam ng seguridad. Karamihan sa mga introvert hindi man lang aware na meron sila nito. Ang napapansin lang nila ay ang kakaibang reaksyon ng mga tao sa paligid. Number 1, mukhang kalmado ang kanilang mukha. Pero binabasa ito ng mga tao bilang pagiging intense. Hindi sila galit, hindi naiirita, hindi rin may topak. Pero paulit-ulit pa rin tinatanong ng mga tao, okay ka lang ba? Ang seryoso mo naman? May sinabi ba akong mali? Ang totoo, hindi emosyon ang dahilan kaya nagre-react ang mga tao, kundi ang kawalan ng performance ng mga introvert. Ang mukha ng mga introvert ay hindi naglalabas ng impormasyon. Hindi pinupuno ang katahimikan ng mga peke o otomatikong reaksyon at hindi kusang nagpapadala ng mga comfort signals. Para sa mga taong expressive sa lipunan, ang ganitong katahimikan ay nagiging pressure. Dahil kapag ang isang tao ay hindi palaging nagbibigay ng katiyakan sa paligid, napipilitan ng iba na harapin ang sarili nila. At ang discomfort na yon ay nagiging maling interpretasyon. Pero ibabaw pa lang yon. Ang mas malalim na tugon ay nagsisimula kapag nagsimula ng mag-imbento ng kwento ang mga tao tungkol sa mukha mo. Number 2, pinoproject ng mga estranghero ang buong personalidad nila sa introvert. Bago pa magsalita ang introvert, may desisyon na agad ang mga tao. Nakaka-intimidate siya, misteryoso, hinuhusgahan niya ako, mukha siyang mas matalino kaysa sa itsura niya, ayaw niya sa akin. Walang pruweba. Pero ramdam na ramdam ito ng mga observer. Bakit? Dahil takot ang isip ng mga tao sa mga mukhang hindi mabasa. Sanay ang isip na maghanap ng mga emotional cues para malaman kung ligtas ba sila, tanggap ba sila, o may banta. Kapag walang cues, pinupuno ng isip ang mga puwang at pinupuno ito ng mga pinaka-loud na insecurity. May mga naaakit, may mga naiilang, may mga nakakaramdam ng hamon. Walang ginagawa ang introvert, pero bigla ang buong kwarto ay tumutugon sa isang karakter na hindi naman talaga umiiral. At strangely, dahil sa projection na ito, may isa pang nangyayari. Number 3, nakaka-attract sila ng atensyon kahit wala silang ginagawa. Hindi sila nagpapakitang gilas, hindi pumupostura, hindi nakikipag-agawan ng pansin. Pero kusang napapatingin ang mga mata sa kanila. Nag-iiba ang mga pag-uusap kapag pumasok sila. Nagiging mas aware ang mga tao sa sarili nila. Yan ang paradox. Ang mga naghahanap ng pansin ay lantad ang pangangailangan. Ang mga hindi nagpapapansin ay mukhang self-contained. At ang pagiging buo sa sarili ay binabasa bilang kapangyarihan. Ipinapahiwatig ng resting face ng mga introvert na hindi ako nandito para humingi ng validation. At yan ay nakakayanig sa mga taong umaasa sa tuloy-tuloy na emotional exchange. Pero simula pa lang ang atensyon, dahil kapag napansin na ang introvert, may kakaibang susunod na mangyayari. Number 4, nag-overshare ang mga tao sa kanila kahit hindi tinatanong. Ang mga introvert ay hindi nang uudyok, hindi sila naguhukay, hindi nila kinokontrol ang mga pag-uusap. Pero bigla na lang nagpapaliwanag ang mga tao. Nagrarason, inilalabas ang mga motibo at umaamin ng mga hinanakit. Bakit? Dahil ang katahimikan na walang reassurance ay parang pagsusuri. Hindi pinuputol ng resting face ng mga introvert ang pag-uusap. Hindi sinasalba ang mga awkward moments at hindi agad nagbabalidate. Hinuhold lang nito ang espasyo. At ang mga insecure na isip ay pinupuno ang espasyong yon
sa pamamagitan ng pagsasalita. Ang tahimik na presensya para sa mga introvert ay parang interogasyon para sa kanila. Hindi dahil sa ginagawa ng introvert, kundi dahil sa mga hindi nila ginagawa. At dito nagsisimula yung pakiramdam ng mga tao na pinagmamasdan sila. Number 5, ang neutral na expression nila ay parang panghuhusga. Hindi naman nag-aanalisa ang mga introvert, hindi humuhusga, hindi nagbibilang ng puntos. Pero ang pakiramdam ng iba ay exposed sila. Bakit? Dahil ang mga introvert ay hindi otomatikong ginagaya ang mga emosyon. Hindi sobra ang tango, hindi tumatawa sa cue, hindi pinapalambot ang mukha para magbigay ng reassurance habang may nagsasalita. Para sa mga taong sanay sa emotional reflection, para silang nagsasalita sa isang nakatutok na kamera. Walang feedback, walang echo, walang safety net. At binabasa yon ng isip nila bilang panghuhusga. Dito lumalalim ang discomfort, lalo na sa mga taong may otoridad. Dahil ang kapangyarihan ay marupok kapag umaasa ito sa validation. Number 6, mas maingat ang pakikitungo ng mga may otoridad sa kanila. Mas malinaw magbigay ng utos ang mga boss. Mas detalyado magpaliwanag ang mga guro. Mas sinusuri ng mga leader ang kanilang reaksyon. Kahit wala namang sinasabi ang introvert. Bakit? Dahil ang mukhang hindi humihingi ng approval ay nagpapahiwatig ng panloob na otoridad. Hindi mukhang naghihintay ang mga introvert na pamunuan. Hindi mukhang umaasa sa mga permiso. Hindi rin mukhang humahanga sa mga titulo o ranggo. Hindi nito tinatakot ang mga matatag na otoridad. Pero yung mga insecure na otoridad ay agad itong napapansin. Dahil hindi nila mabasa kung iginagalang ba sila ng introvert o kung hindi lang talaga sila kailangan nito. At kapag hindi masukat ang kapangyarihan, nagiging maingat ito. Pero hindi lang mga may otoridad ang naaapektuhan. Ramdam din ito ng mga kaswal na tao, lalo na sa mga simpleng small talks. Number 7, hindi tugma ang mukha nila sa enerhiya ng small talk. Tumatama ang biro pero hindi agad na ibabalik. Tinatanggap ang papuri pero hindi pinapalabis o ginagawang performance. Ang biro ang magaan ay mabilis kumukupas. Hindi dahil walang sense of humor ang mga introvert, hindi dahil suplado sila, kundi dahil ang mukha nila ay hindi nagpapanggap ng interes. Either tumugon sila ng totoo o hindi na lang tutugon. Para sa mga taong umaasa sa emotional mirroring, parang pagtanggi ito. Dahil ang small talk ay isang paikot na laro. Kapag tumigil ang isa sa pagpapakain dito, bumabagsak ang buong cycle. At dito nagkakaroon ng kakaibang imbalance. Kalma pa rin ang introvert, pero yung kausap nila, parang may kulang, parang bitin. At dito may isang interesanteng nangyayari. Number 8, mas natatandaan ng mga tao ang mukha nila kaysa sa mga salita. Ang iba naaalala dahil sa mga sinabi nila. Ang mga introvert naaalala dahil sa kung paano sila naroon. Yung katahimikan, yung composure, yung presensyang hindi mabasa. Nananatili yon sa isip. Dahil ayaw ng isip sa mga hindi tapos na impresyon. Hindi nagbibigay ng closure ang isang introvert sa pamamagitan ng ekspresyon. Hindi sila sobra kung magpaliwanag. Hindi nila nilulutas ang ambiguity sa social level. Kaya itinatala sila ng isip bilang isang open loop. At ang mga open loop ay humihila ng mental na atensyon. Pero hindi lahat ay tumutugon ng may curiosity. Number 9, may mga taong ayaw sa kanila agad at hindi nila alam kung bakit. May kakaiba lang sa kanya. Hindi ko alam, parang off. Bad vibes ang pakiramdam ko sa kanya. Dahil ang mukha ng mga introvert ay hindi nagbibigay ng emotional comfort. At may mga taong kailangan ng tuloy-tuloy na reassurance para makaramdam ng seguridad. Ang katahimikan ay nagiging disapproval. Ang neutrality ay nagiging panghusga. At ang pagiging buo sa sarili ay nagiging kayabangan. Kaya ang discomfort ay isinasalin bilang pagkainis o dislike. Hindi dahil may ginawang masama ang introvert, ngunit dahil tumanggi silang mag-perform ng relief. At sa ilalim ng lahat ng reaksyon, may isang senyales na nagpapaliwanag sa lahat.
Number 10, ang mukha nila ay nagpapahiwatig ng self-containment. Hindi sila mukhang humihingi ng approval. Hindi sila mukhang naghihintay na isama. Hindi sila mukhang bukas sa mga walang saysay na enerhiya. Ang sinasabi ng mukha nila ay may sarili akong mundo. Hindi defensive, hindi sarado, sadyang kompleto lang. At yun ang dahilan kung bakit kapansin-pansin ito. Dahil ang mukhang hindi humihingi ng permiso para umiral ay nakakayanig sa mga taong nabubuhay sa panlabas na validation. Tahimik nitong ipinapahayag na hindi ko kailangan ang lahat para patunayan ang sarili ko. At sobrang bihira nun. Hindi isinusuot ng mga introvert ang inner world nila sa mukha. Binabantayan nila ito. Ang resting face nila ay hindi passive. Ito ay selective. Hindi nito inaanyayahan ng lahat. Tanging yung mga may kayang humawak lang ng lalim ng walang palabas. At yan ang dahilan kung bakit ito humihila ng atensyon. Hindi dahil maingay, hindi dahil dramatiko, ngunit dahil hindi ito humihingi ng pansin. At gayon pa man, hindi ito pwedeng baliwalain. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Maria Mudanayakage. Sabi niya, as introvert okay lang napakinggan ang binibigay na advice ng iba. Pero yung gawin kung ano ang sinabi nila, dun talaga nakakairita. May kanya-kanyang opinyon at plano ang bawat tao. Ang panghimasukan ang desisyon ko ay kawalang respeto para sa akin. Thanks Sir AP for another good content. God bless you always. Sabi naman ni Marie the Lightworker, Hi po Sir AP, good evening. Yes, totoo po talaga yan. Bilang introvert, silent rebellious ako kapag minamaliit at ina-underestimate. Hindi ako nagpapakita ng emosyon na naiinis, pero sa kaloob-looban ko, gusto ko ng manapak. Maraming ganun sa office namin. Ang ingay ng bibig parang machine gun, pero wala na silang access sa akin. Sarado na para sa kapayapaan ng isip ko. Salamat po muli Sir AP. God bless and more power. At ayon naman kay Lorena Bintas, ako yung taong di pala utos, kaya nakakabwisit pag inuutusan ako. Kahit gaano pa kadami ng trabaho ko, gagawin ko lahat at never ako manguutos. God bless. Introvert talaga ako. Mas gusto ko magtrabaho mag-isa. Nakakainis kapag may kasama. Nasisira yung diskarte. At shoutout din kila Patterson Gals, Katming Maymota, Gilbert Evedientes, Lynette Bantolo, Renante Damgo, Michiko Tobayashi, Ramlat, Annalyn Granada, Glenn Adversario, Jaganshi, July Advincula, Princess Fernandez, Lone Survivor Diaz, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.